simpleng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. I-share po natin itong ating vlog, no? Ito nga, no, sablay na naman po itong mga pasakalye ni Sara Duterte. Kanina nagpa-press con si Sara. Haba pong nagaganap itong Quadcom hearing at yung kanyang mga bataan, yung kanyang mga alipores po sa OBP at sa DepEd, I think OBP ay ginigisa po sa Quadcom. Nag-press con po itong si Sara Duterte. Ang problema, ang malaking problema ni Inday Takaw, ay habang bumubuka ang kanyang bibig, ay lalo po siyang nababaon sa kumunoy. Kumbaga, the more you, ano ba yung kasabihan sa English? The more you talk, the more mistake. Ano ba yun? Ano bang kasabihan yon? Tulungan nyo nga ako mga kabunyog, mga kababayan. Yung mas marami kang sinasabi, mas lalo kang nabubuking. Ha? More talk, more mistake. Parang gano'n. Tama ba? Yun. Ha? More talk, more mistake po ang nangyayari kay Sara Duterte. To the point na nagkakahalo-halo na yung niya, mga palusot niya, pero yun nga po, lalo siyang nababaon. Pinakinggan natin yung kanyang press con. Nung una, ang atake ni Inday ay paawa effect. May una yung ganyan no? Parang tatay niya din, maghahambog, pagkatapos maghambog-hambogon, maglastog-lastugan, di ba? Sabi ng mga Ilocano, lastog nga babae, kababain nga tao, no? Lastog. Sabi ng mga Bicolano hambugon. Ano ba sa Bisaya ang mayabang, ano? Ano ba sa Bisaya ang mayabang? So, pagkatapos maghambog-hambugon, magyabang-yabang, magpapaawa-awa effect naman. Mga ganon, di ba? Minsan siya underdog, minsan naman attack dog. Ano ba talagang klaseng aso ito, no? Ganon ang style. Kaya lang nagmi-mix na po yung mga sinasabi niya. To the point na lalo siyang nababaon kasi matindi rin yung mga tanong sa kanya ng mga reporter Hindi niya sinasagot ng diretso. Pinag-usapan doon yung mga mga pekeng resibo. Hindi niya po sinagot. Ang sinasabi niya lang, siya daw ay sinisiraan. Paano ka sisiraan? Masisiraan niyo pa ba ang taong sirana? Mahirap yatang siraan ang taong wasak na. Di ba? Di ba JR Amodia, di ba? Hambugera, ganun ba hambugera? Akala ko hamburger no? Hambugera. Mayabang sa Bisaya, no? So, ganun nga, nagyayabang tapos nagpapaawa. Ganyan ang atake, no? Yabang, paawa. Ngayon, yun nga, yung isang tanong, halimbawa ko, doon sa press con niya, tungkol sa peking resibo, hindi niya po sinasagot ng diretso. Ang sinasabi lang niya, general na siya'y sinisiraan. Ang tawag dyan, gaslighting. Gaslighting ang tawag dyan, lang siya. Pusit nga, alam niyo yung pusit. Ang labo ng usapan Lugar na sagutin niya direkta yung tanong, ang sinasabi lang niya, sinisiraan ako kasi kasi nagplano na yan kasama ang Makabayan Black noon pang nakaraan. Yun daw confidential fund niya, wala naman daw nakikitang butas. Ano? Sabi ni Sara, wala naman daw talagang masilip sa kanyang mali. Kaya hinahanapan daw siya ng pagkakamali. At ang kanyang ginagawang style, parang yun daw Makabayan ay kinausap daw nila Martin Romualdez at talaga daw pinaplano siya na siraan. Dahil si Martin Romualdez daw ay tatakbong presidente. Antindi mo talaga Inday, Ngayon, tayo
Wala naman tayong pakialam sa mga politika ng Marcos, ng Duterte, ni Romualdez, ni Aimee, kahit sino, wala tayong pakialam sa mga political ambition nyo. Tayo sa bunyog, sa katotohanan lang eh. Ngayon, hindi niya sinagot yung resibo. O bakit nga ba inday-day takaw, peke ang resibo mo? Hindi dapat yan ang sinagot mo. Bakit pare-pareho yung sulat ng resibo? Hindi niya sinagot yun eh. Bakit yung upa mo ay sa isang safe house mo, gamit ang confidential fund mo, bakit 250,000 per day? Per day ba? Ang upa mo. Sa isang mayroon po siyang isang yung safe house. Habang ginigisa yung mga tao ni Sara sa Quadcom kanina, nagpe-press con siya. Kumbaga, atake niya yun eh. Ang problema, hindi niya malaman kung siya ba'y magpapaawa o magpapahambog. Kahit si Sara Duterte, si Inday Takaw, nalilito sa sarili niya, no? Ha? Minsan mayabang siya, minsan paawa siya, o di ba? Ganun po 'yun, ano? O Gerson Inucando, o ano to? Bakit ba hindi ko maano yang ano mo, no? O Abelina Balestero Pagkalinawan, Tambalustay, baho ng bunganga, Milya, layo ng attitude kay BP Lenny, sabi po ni Ma'am Abelina Balestero Pagkalinawan. Ngayon, ganito yan mga kabunyog. Tingin ko po, ang mga Duterte ngayon, nasa survival mode na sila. Hindi na rin talaga sila makaatake sa politika, whether it's Marcos or Lenny or opposition. In fact, nakikita natin kay Sara Duterte, marami na po siyang desperadong mga galawan. Desperate moves. Paano ko po nasabing desperado na? Kasi nakikita ko, halimbawa, yung effort niya makipag-meeting kay Lenny Robredo, no, nung Peña Francia, effort niya na yun eh. Alam nyo, yung mga Duterte talagang matinding nanira yan sa oposisyon. Pero desperate move yun eh. Ngayon, itong pagpe-presscon niya na sinabay niya po sa Quadcom hearing, gusto niya kasing maging laman din siya ng balita eh. Kumbaga yung sinabi niya against doon sa mga mabubuking doon sa Quadcom. Kasi hindi niya na yan mapigilan eh. Talagang alam niyo yung kumbaga sa mabahong bagoong, umaalingasaw po yung baho. Nabubulok talaga at sunod-sunod yung mga umaalingasaw na nanggagaling sa kanyang mga tauhan. Hindi na maampat ni Sara Duterte eh. Ha? Yung mga nabubulgar. Ngayon, kanina nga lang pinanonood ko si Congressman na Jinky Luistro, yung abogado po, I think yung isang staff from OBP, alam ko abogado yon, yung babae. Tinatanong siya sa paggamit ng confidential fund. Hindi po talaga makasagot ng matino eh. Kasi sinasabi, yung bang mga ayuda may kinalaman ba sa counter-terrorism yan? Mga ganun eh. Kasi yung paggamit ng confidential fund, supposed to be national security matters, counter-terrorism, diba? Anti-insurgency. Sinasabi lang doon, nagbibigay daw ng ayuda. Kahit po yung staff ni Sara Duterte, hindi na makasagot. Hindi na nga kung paano niya gagawing pagsagot doon sa tanong ni Luistro, di ba? Kumbaga, hindi na nila ma-justify o mabigyan talaga ng katwiran, saan ba talaga napunda yung daang-daang milyon confidential fund? Basta ang paliwanag lang ni Sara Duterte, sinisiraan siya. Yung tao naman niya sa Quadcom kanina, hindi makapagpaliwanag. Ha, Your Honor, di ba? Ngayon, yun nga, the more you talk, the more you, you commit mistake. Ganon, habang nagsasalita si Inday, lalo siyang nababaon sa umunoy. O, di ba, Jeff Berdan, o, biruin mo Intel funds, o, dami security, o, di ba? Toots Giyab, Kulex Vlog, ang malupit sa katotohanan. Salamat, Toots Giyab, ha? O, Jerry Ronyo, good evening, sir. O, salamat sa mga nanonood. At habang nanonood kayo, i-share natin itong ating vlog, no? Gabriel Nuegas, o, good day and God bless, Sir Kulex. Ngayon,
Una, sinasabi niya, ganito yung style ni Sara, no? Di tinanong siya. Ang una niyang inano, yung mga project niya. Piling pakawawa po siya, ha, mga kabunyog, mga kababayan. Ano po yung piling pakawawa? Kumbaga, ine-emphasize ni Sara kanina na inalisan na siya ng budget, ganyan, pakawawa siya ngayon. Kumbaga, kahit wala kaming budget, ganito, gagawa pa rin kami ng mga tulong sa kapwa, ganyan ang mga style niya. Tapos ginagamit niya yung mga doktor. O, paano yung mga satellite office mo? Naaawa nga ako sa mga doktor kasi ganyan, may mga paglilingkod. Ginagamit niya ngayon yung ibang tao. O, iniimbestigahan ka ngayon sa Quadcom. Sabi niya, naaawa nga ako sa mga empleyado ng DepEd tsaka ng DepEd kasi naiipit daw. Kung siya lang daw ang tinitira, okay na daw. O, di ba? Walang yaka, ikaw ang nagbabalato dun sa mga sinasabi mong empleyado Hindi naman mga common employee yun Matataas ang posisyon nun. In fact, ang ginawa mo talaga, Sara Duterte, sinira mo nga yung karir ng mga tao dahil binibigyan mo nga ng payola di ba? Sinabi ng mga tao sa DepEd, binibigyan kami ng payola, pa-envelope galing dun sa kay Assistant Secretary Sunshine, doon kay Sunshine, di ba? Si Shine, di ba? O, di nasisira karir ng mga tao kasi hindi naman sila appointee, career official sila. Karera yun Kumbaga, karir nila sa DepEd. Pero pagpasok ni Sara, wala silang magawa. Ganon. Pero ngayon, ang pinalalabas ni Sara, nang dahil sa kanya, ginigipit yung mga tao niya. Hindi naman ganun Tinatanong yung mga tao niya kung anong nangyari doon sa mga pera, yung paggamit ng pondo, confidential fund. Dahil sa kanya, napahamak ngayon yung mga tao. The other way around, di ba? Kaya lang, ginagamit ngayon ni Sara Duterte yung mga empleyado. Ang term niya nga, empleyado Hindi nga empleyado yung nakaraniwan Mga direktor yun Sara Duterte. O, di ba? Daya Londite de Sena, good evening, Sir Kulex. Kaya sablay si Sara Duterte bigla. Ngayon, di nagpapaawa siya. Tapos sabi, tuloy pa rin yung mga project. Nandito kami. Magse-celebrate kami ng anniversary. Ganon, no? Pa-sentimental ngayon si Sara Duterte. Talagang ang ganda ng ngiti niya sa presscon. Bait-baitan muna siya. Wala pa yung sarang pusit di ba? Sarang bait-baitan muna siya kanina. Tapos eto na, yung tinatanong na yung, paano yan? Iniimbestigahan ka. Anong reaksyon mo yung mga peking resibo sa Quadcom na bulgar ka? Hindi, sinisiraan lang ako. O, di ba? sabi niya, si Martin Romualdez kasi, may ambisyong maging presidente. Dinaan niya sa ganun. Tinanong siya, si Lisa Araneta, hindi ko nga alam kung ba't nagalit sa akin yan Kasi daw, tumawa daw ako nung sinabing bangag si Marcos. O, ganun lang sinabi niya, di ba? So, sinimplihan niya ngayong binigwasan si Lisa Araneta Marcos ngayon. Ganun po ang ginawa ni Sara, no? Tapos, tinanong siya ngayon. Eto na, lumabas na yung pagkapusit ni Sara Duterte. O, attend ka ba ng Quadcom? O, di ba? Eto na, yung paawa niya, nakalimutan niya na. Nag-shift na naman siya ng personality. O, sabi, lumitaw na yung pagka-gangster niya ngayon. Yung tawag doon? Balasubas. Kagaya ng tatay niya, no? Balatuba. O, di ba? Ano po yun? Tinanong siya, attend ka ba sa Quadcom? Sabi niya, kung gusto ko mag-away, a-attend ako. Ganun po. O, di lumabas na yung pagka-Duterte, na balasubas. O, kanina, paawa siya So, palaban mode naman siya ngayon. Ibig sabihin, kung gusto niya makipag-away, ibig sabihin, wala siyang planong magpaliwanag. Dinadala niya sa usapan na pinupolitika lang siya. Na hindi naman, di ba? Na ang totoo dyan, ang nagbubulgar na mga baho sa OBP at dun sa DepEd ay mga kasamaan niya, mga tao niya mismo. In fact, hindi niya nga tao yung iba doon. Mga career official na nadamay sa kanya. Kumbaga, walang magawa O, di ba? Nancy Sinisa, good evening po, Brother Kulex at mga kabunyog. O, Raul Silada.
napaka-irresponsableng pinuno ng departamento ni Inday Sayad. May Sayad nga di ba? So, ganun ang atake niya ngayon. So, kumbaga, si Sara Duterte, sinabay niya yung press con dun sa Quadcom hearing, pero hindi niya na po maampat at lalo siyang lumulubog. Kasi hindi niya sinasagot ang tanong, bakit mo pineke ang resibo, Sara Duterte, kung hindi mo ninakaw? Bakit ka gumamit ng peking resibo? Di ba? Kung may nanonood na Dutards, kung hindi magnanakaw si Sara Duterte, bakit niya pineke ang mga resibo? Ganun lang yan Ganun kasimple. Dahil kung totoong ginastos mo yan ng matino, at totoo ang mga resibo mo, di wala sanang peke. O, di ba? Bakit isa lang ang sulat? O, di ba? Yun ang mga tanong na sagutin mo. Hindi na po natin pinag-uusapan dito yung 125 million na nilustay niya ng 11 days. Hindi pa po yan. Iba pa po yun. Iba pa yung 125 million. Iba pa yung 600 million mahigit. I think 612 million ang pinag-uusapan. Pineke ang mga resibo, kung ano-ano po. Laging dun sa confidential fund, may binabayaran daw silang impormasyon, tao. Kaya nga sabi ni Jinky Luistro, abay, madalas pala kayo magbayad ng impormasyon, mag-reward sa mga tao. Sino-sino ba yung mga nire-rewardan nyo, di ba? Parang ano ka ba talaga? DepEd ka ba? OBP ka ba? Police ka ba? Sundalo ka ba? Ano ba talagang role mo, di ba? Biro mo, DepEd Secretary, tapos counter-terrorism, tsaka ano pa ba yun? Anti-insurgency, di ba? Pangarap ni Inday yata magpulis tsaka sundalo. O ginagamit lang yon para makapagnakaw. Pero ang totoo naman dyan, mga kabunyog, mga kababayan, ninakaw niya talaga yan. Ninakaw niya yan. Kasi the moment gumamit ka na ng peking resibo, ninakaw niya. Di ba? Ganon lang kasimple yun O di ba? Tony Pulyon, good evening po. Job Quite Gonzales watching from Bacoor City. O, di ba? Ngayon, tinanong siya, ito yung isang tanong na napakahalaga. Kasi alam nyo yung tatay niya, si Canor Duterte, si Rodrigo Duterte. Sinasabi ni Canor, nagdadrama din tong si Canor Sabi ni Rodrigo Duterte, ikawin daw, umalis ka na dyan, mag-quit ka na dyan. Kumbaga, ang sinasabi po ng tatay ni Inday, mag-resign ka na bilang Vice President. Kumbaga, hayaan mo na sila dyan. O, di ba? Mga paawa effect naman ni Canor yan So, sinabi po ni Duterte yon na umalis na si Inday. So, tinanong ngayon si Inday, anong masasabi mo? Sabi ng tatay mo na pinaalis ka na sa pwesto. Kumbaga, parang pinagre-resign ka na. Kumbaga, lumayas na kayo sa politika. Parang ganon, pinalalabas ni Duterte na hindi naman talaga sila matakaw sa kapangyarihan. Ganon yun Ganon yung style ni Canor di ba? Na sila hindi matakaw sa kapangyarihan, kaya pinaalis niya na si Sara Duterte bilang Vice President. Ganon ang drama. Kaya namang sabi ni Inday, hindi, nahiya ako sa 32 million na bumoto sa akin. At darating din tayo sa panahon na yan na ako'y wala nang interes sa politika. O, di ba? Paawa na naman si Inday Takaw, di ba? Ngayon, dapat kasi, kaya lang, hindi tinanong ng mga reporter, kailan po yan na yung hindi na kayo mag-engage ng politika? Dapat tinanong, kayo ba tatakbo pa sa 2028? O, di ba? Ganun kasimple Kaya lang, walang follow-up question. Ngayon, ang nakakatawa si Canor. Si Canor, sabi niya, matanda na ako, wala na akong interes sa politika. Sabi ni Canor Duterte yan. Pero si Canor Duterte, si Rodrigo, kandidatong mayor sa Davao City. Ngayon po yan Kalaban niya si Carlo Nograles. Tapos pinalalabas ni Canor na wala na silang interes sa politika. Sinasabi ni Canor, matanda na siya. And yet, siya ang kandidatong mayor sa Davao City. Matandang hukluban na. Kung wala ka ng interes sa politika, bakit ka tumakbong mayor? Tapos ang vice niya, yung si Baste, na tambay, na isa ring may sayad. Tapos ang kalaban naman ng Nograles sa pagka-congressman, na isa pa, si Migs Nograles, laban naman kay Pulonglong Duterte. Di ba?
So, ang kandidato ngayon, si Tandang Kanor, Mayor, Vice Mayor si Baste, Congressman si Pulong Duterte. O, yan ba ang pamilya na walang interes sa politika? Sige nga. O, di harap-harapan yung panggagago ni Kanor. Kumbaga, ang maloloko lang ni Kanor, yung mga gago. O, di ba? Biglang sasabihin niyang wala na silang interes sa politika at si Sara Duterte umalis na sa pagka-Vice President. And yet, tatlong Duterte ayaw bitawan ang Davao. Congressman, Mayor at Vice Mayor. O, di ba? Di ba Tandang Kanor Duterte at sila Bongo, tumatakbo pa rin si Bonggong senador. Si Bato, senador pa rin. O, yan ba ang walang hilig sa politika? Tandang Kanor? O, Sara Duterte. Sagutin nyo yan ngayon. O, ang magagago lang nito, yung mga bobo, yung mga stupido. O, ano yan wala akong fake news dito. Pinalalabas nila Tandang Kanor na wala na silang gana sa politika. And yet, sila ang kandidato. Dynasty. Oh, bakit kung si Tandang Kanor, sabi ni Tandang Kanor sa Quadcom, sabi niya, hindi ba sila naawa sa akin? Dadating ako ini-invite ako sa Quadcom, sabi ni drama ni Kanor, no? Nabubuhay lang ako sa pensyon ko. Wow! Parang pinalalabas ni Kanor na ang bumubuhay lang sa kanya ay pensyon niya. Pinalalabas ni Kanor na siya'y karaniwang empleyado. Sinong inulol mo? Di ba? Di nang gagago. Nakakatakbo kang mayor Ang anak mo, congressman Ang isang anak mo, vice mayor. Tapos yung isang anak mo, vice president. Tapos sabi mo, nabubuhay ka sa pensyon. Tapos yung isa pang apo niya, kandidatong konsehal. Tapos pinalalabas ni Kanor, parang wala siyang pamasahe. Si Raulo talaga tong matandang hukluban na ito, no? Di ba? Mga kabunyog, yung drama ni Kanor na nagsusuot ng sirang sapatos at kumakain sa karinderya, nanggagago na naman. Ang pinalalabas, kaya daw siya hindi nakaka-attend sa hearing, nabubuhay lang siya sa pensyon niya. Para namang hindi nagnakaw to ng bilyon-bilyon. Para namang hindi sindikato na kasabwat si Michael Yang. Drug lord ka, Kanor? Tapos sabihin mo wala kang pampairoplano o pamasahe. Matindi ka talaga, Tandang Kanor. Di ba? Ganyan ang style ng mga Duterte. Nagpapaawa, maghahambong, magpapaawa na naman. Di ba? Sabi niya, nabubuhay lang siya sa pension Kaya sabi ng mga congressman, kahit kami na mag-sponsor ng pamasahe mo sa aeroplano at saka accommodation. Pero dapat ako ang congressman, sasabihin ko dami-dami mong ninakaw, tapos sabihin mong, political dynasty kayo. Yung apo mo may-ari ng ilang 7-Eleven, dami-dami yung pera. Senador si Bongo, senador si Bato, senador si Robin Padilla. Tapos sabihin niya wala siyang pamasahe pang eroplano. Di ba nagdadrama si Kanor? Parang si Sara Duterte din. Ito kasing mga Duterte talaga, ang porte nito manloko. Ang porte po nila ay manloko talaga. To the point na ang kanilang panloloko ay obvious na obvious. Kasi hindi na rin nila, siguro hindi na naiisip ng mga Duterte na sila'y nanloloko. Sila'y nabubuhay po sa kasinungalingan Diba, yung mga obvious na pagsisinungaling ay grabe. Diba, sinasabi ni Sara Duterte, sinisiraan siya. Saan ka banta sinisiraan? Nabuking ka. Ang halimbawa na talagang nagsimula yan, gastusin mo yung 125 million 11 days tas hindi mo mapaliwanag. Tapos nung binuking ka kung saan nagastos ang 125 million, safe house mo, 250,000 isang araw lang po. Isipin nyo yan. Tapos ang daming mga resibo na pineke ng pineke nung nabubuking na, hindi na may paliwanag. Sinasabi, nagbigay ng ayuda, nagbigay ng reward. Hindi na nga makapagpaliwanag yung mga tao niya sa OBP tsaka DepEd Pati yung libro niya di ba? Yung isang kaibigan niya. Lahat ng galaw ni Sara Duterte pag nanakaw, tapos sasabihin niyo, inaapi kayo, di ba? Tapos sila bawal tanungin. Kaya lang, wala na pong maniniwala sa mga Duterte.
Ha, mga kabunyog, mga kababayan. Again, hindi ako nagpe-fake news. Sinasabi ko lang yung lantarang katotohanan. Yung naghuhumindig na katotohanan. Kaya pinalalabas ni Duterte, ni Tandang Kanor at ni Sara na sila'y hindi naman sabik sa kapangyarihan. Yun ang pinalalabas nila ngayon eh. Nagdadrama sila eh. Oh. Pero totoo ba na hindi sabik sa kapangyarihan si Sara Duterte? Hindi. Ang totoo, talagang gusto nilang makabalik sa kapangyarihan. Kung po pwede lang. Kung pwede nga lang, ikuditan nila si Marcos eh, di ba? O di ba si Duterte pa nagsasabi, pwedeng makudita si Marcos? Oh. Bakit ka tumatakbong mayor ngayon, Tandang Kanor? O kaya, dapat sabihin ni Sara Duterte, o para matapos na to, magre-resign na ako. O, ganun lang naman kasimple yan eh. Sasabihin pang, naiya ako sa 30 million eh, na bumoto sa akin eh. Mga palusot na lang yan eh. Kung ayaw nyo talaga sa politika, simple lang yan. Mag-resign si Sara Duterte, i-withdraw na ni Tandang Kanor yung pagka-vice mayor niya. Ganun na din si Duterte, si Baste, i-withdraw niya yung kandidatura niya. Pati si Polong. Tapos silang pamilya, pumunta na sila ng China. O yan, maniniwala na ako. Aba, mukhang nakonsensya na itong family, ano na to, ha? Pamilyong manggagancho na to. Ha? Pamilya manggagancho. Mukhang nakonsensya na. O yan, maniniwala na tayo na, o nga, no? Pero hindi eh. Nanloloko pa rin eh. Pati pamasahe sa eroplano, accommodation, panloloko pa din. Nabubuhay daw si Duterte sa pensyon. Ha? Sinong naniniwala dito na si Rodrigo Duterte nabubuhay sa pensyon niya? Ha? Ang daming kontrata ni Bongo. Ang daming kinurakot sa Parmali, bilyon-bilyon. Ang daming racket nila Michael Yang, mula Pogo, Parmali hanggang drugs. Pati si Polong Duterte, smuggler. Oh. Sabihin niyong nabubuhay sa pensyon si Tandang Kanor. Ha? Ewan ko na lang, ha? Parang gusto niya, mga pakitang tao na sila'y naghihirap, ganun ba yun? Pinalalabas ni Tandang Kanor, siya'y naghihirap. Wow! Antibay mo talaga. Antibay talaga manloko ng pamilya na to, no? Ha? Sara Duterte, ha? Kesa mang-away ka, ipaliwanag mo na lang bakit mo pineki ang resibo. Yun lang yun eh, di ba? Kaya lang, ano pa bang paliwanag doon? Nabuking ka na nga. Kumbaga, nabuking ka na eh. Namimeki ka ng resibo, hindi talaga mo ginastos yung pera, ninakaw mo yung bilyong-bilyong confidential fund. Oh, nung nabuking ka na, yung daan-daang milyong confidential fund na ninakaw mo, ngayon, magpapapresscon ka dyan, magpapaawa ka, gagamitin mo yung mga empleyado, gagamitin mo yung mga doktor, wala namang kinalaman sa pagnanakaw mo yun eh. Ako naniniwala, siguro may mga project si Sara Duterte, mga medical, may mga volunteer doktor. Ayun, mga matitino yung mga doktor na yon. Talagang gusto nilang maglingkod sa bayan. Pero yung pagnanakaw mo, Sara Duterte, wala namang kinalaman yung mga taga-DepEd at mga doktor dyan. Walang kinalaman. Yung pagnanakaw mo, ginawa mo yan. In fact, dinamay mo nga yung mga tao eh. Sabi nga ng mga taga-DepEd, nakakatanggap ako ng suhol eh. O sabi nung isa yatang empleyado sa OBP ba yun o DepEd? May payola din ako eh. Sabi ni ano ba pangalan nun? Dalawa na po yung nagsabing nakakatanggap sila ng pasobre. O yung isa nga doon, hindi naman niya ginagalaw. Inipon lang niya, tapos nung nag-retire siya, binalik niya. 25,000 ang laman ng isa. Yung isa yata 50,000 eh, no? O, di ba? At ngayon, pinapatawag na yung mga lipores ni Sara Duterte, yung mga ginamit niya. Siyempre, natatakot na yung mga tao. Either, ibaunan nila si Sara Duterte dyan. Kung ako naman sa mga empleyado, kakanta na ako. Kung baga sabihin na nilang totoo, inutos naman talaga ni Sara Duterte yan sa amin eh, na ganito-gaytong gawin namin eh. Kesa naman na sila ang mapahamak dyan. Oh, kasi wala nang lusot si Sara Duterte dito eh. In fact, sigurado ako, sa mga susunod na araw o linggo, na po yan, sasampahan ng kasong plunder si Sara. Kasi hindi natin pinag-uusapan dito, 5 million, 10 million, daang-daang milyon po ang nawawala sa pera ng bayan.
Ha? Daang-daang milyon, hindi po 10 milyon, hundreds of millions, confidential fund. O, di ba? Kaya confident na confident si Pusit eh. Ang problema, si Pusit, hindi niya pwedeng palabuin ang usapan ngayon. Kasi malinaw ang lahat eh. Hindi niya na mapipigil yung Quadcom kahit si Duterte eh. Oh, kaya nga nangyayari diyan si Duterte. Oh, habang nagsasalita sila, lalo silang nababaon. Oh. 'Di ba? Oh, si Kibuloy lang, ibang topic 'to. Ayun. Nag-inarte na. Oh, ayan na, may sakit na sa puso daw eh. Bumibilis daw yung tibok ng puso nitong si may-ari ka ng universe eh. Oh, eh, anak daw siya ng Diyos pero bumibilis ang tibok ng puso niya eh. Kaya nagpapadoktor daw, may hospital purlo itong si manyakol na si Kibuloy. Samantalang nung nanggagahasa siya ng bata, wala siyang sakit sa puso. Yung kamanyakan niya gabi-gabi. Pag nang re-rape ng bata ito, malakas pa sa kalabaw itong Judas na ito. Itong demonyong ito. O ngayon, nagpapaawa na. Pinayagan ngayon na chine-check up yata sa hospital itong si Kibuloy. Pero nung nanggagahasa ng bata, malakas pa sa 7 demonyo, di ba? Sabi ko sa inyo nasan ngayon ang pagiging may-ari ng universe niyang anong yan, di ba? Sarap murahin, di ba? Pag nakikita ko si Kibuloy, nag-iinit ang bungo natin dahil naalala ko yung mga batang ginaasa niyan. Kasama mga nilokong tao niyan, di ba? Bagay, ibang topic po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Sinasabi ko lang dito, tayo kasi katotohanan ng sinasabi natin. Ngayon, kahit ilang presko ni Sara Duterte, sasablay siya dyan. Mababaon at mababaon siya. Kaya sasabi niya, a-attend siya ng Quadcom. Kung gusto niya na makipag-away, hindi mo naman kailangan makipag-away Sara Duterte eh. Wala namang umaaway sa'yo. In fact, kakasuhan ka na ng pandarambong. Sino naman aaway sa'yo? Kakasuhan ka ng pandarambong, idedemanda ka na sa korte, sa hukuman. Makukulong ka ngayon. Kasi non-bailable po ang plunder. At meron bang probable cause? Ang dami. Kung quantum of evidence lang ang pag-uusapan. For conviction, yung pamimeke ng resibo, napakatibay na po yun. na ebidensya na hindi niya ginamit yung pera. Ano po yan? Kaya nga tinatanong, sa mga vice president, sino ba ang may confidential fund? Bukod tangi naman siya. Kasi si Leni Robredo, wala namang confidential fund. Si Binay yata nagkaroon one time. One time daw meron si Binay Si Jojo Binay, naging vice president din yan. Pero ibig sabihin, hindi talaga ang mga vice president, wala namang confidential fund. Much more ang DepEd secretary. First time sa history na ang Secretary of Education nagkaroon ng confidential fund. Bakit? First time in history din na ang Secretary of Education garapalang magnanakaw di ba? Akala niya kasi best friend forever sila ni Marcos Jr. Hindi nga yung unit team nyo no? Nasibak agad di ba? Kung ano man ang dahilan niyan, politika man yan, marunong ang tadhana. Sa atin, hindi natin, kung anong mga politika nyo dyan, sa inyo yan. Para sa bunyog, yung katotohanan lang. At kung nagwasak yung unit team, politika nyo yan, ang para sa atin sa bunyog, yung katotohanan, yung katarungan. Di ba? Jesus Mabalo, talo pa silang nakatanggap ng sobre. 3 po silang nakatanggap ng sobre. At 3 na ba, Jesus Mabalo? Alam ko kasi 2 lang hindi ko nasundan yung iba. Di ba? Isa lang ang kwento nila Binibigyan sila ng sobre nung Sunshine, yung assistant secretary. Saan galing yung pera na yon? Ang sabi nga nung isa akala ko kasi incentives yun pero talagang gipit sila Di ba? Hindi nila alam ang gagawin nila kung tatanggapin yun. Nga naman, kung ikaw ay isang career official, kumbaga pag sinabing career official ka sa DepEd, o sa isang ahensya ng gobyerno, magsimula ka mababa hanggang tumaas ka. Career nga Sabihin, throughout your career, tumaas ang ranggo mo. Ibig sabihin, by merits.
nag-aral ka, o di ba? Nagkaroon ka ng karanasan sa yung trabaho, marami kang nagawang magagaling o na bagay, tumaas ka, na-promote ka, career yan eh. Nag-aral ka eh. Hindi ka naman pinag-aral ng magulang mo para maging magnanakaw ka eh. Usually, ang mga magnanakaw naman, yung mga politiko na yan eh. Na talagang pumapasok yan sa politika para magnakaw. O, lalo yung mga political dynasties. Pero ikaw, halimbawa, yung mga taga-DepEd, hindi naman, mga matitino naman yan eh. Dahil yan, nag-aral, tapos una, ano lang siya, ganitong ranggo niya, hanggang tumaas yung posisyon niya. Career nga eh. Malaki din naman ang sahod niya, naabot din ng 70,000, 100,000. O, kung ikaw naman ay matino at galing ka sa matinong pamilya, sapat-sapat na sa'yo yung sahod mo na yan, malaki na yan eh. 70,000, 100,000 kapag mga director na ang level mo. So, hindi mo naman kailangan magkukurap ka. Kaya siguro, nung binibigyan sila ni Sara Duterte ng payola, nung pa-envelope, na alam nilang galing yung sa nakaw, wala na sila magawa. Kumbaga, naiipit sila. Yung iba naman dyan, naisip nila, paano naman ang karir ko dito? Ang boss ko magnanakaw. Ako, di naman ako magnanakaw. Pero nandyan na kasi yung sobre. Pag tinanggihan naman nila, malilintikan sila dyan. Ibig sabihin, parang lumalaban sila sa pagnanakaw ni Sara Duterte kapag hindi nila tinanggap yon. So, siguro yung iba dyan, hinahayaan na lang kasi maano sila dyan eh. Magigipit sila. Ganun po yun eh. Kahit ayaw ng tao, wala kang magawa. Kasi boss mo yun eh. Diba? Ganyan po ang nangyari sa DepEd. Si Sara Duterte ang nagwasak dyan. Dinadamay niya sa pagnanakaw niya yung mga empleyado ng DepEd. Ngayon, nagigipit yung mga tao. Kumakanta ngayon na, eto nga, hindi ko nga ginalaw eh. Sabi ng isang DepEd official. Hanggang nag-retire ako, inipon ko yung mga payola. Sigurado tayo, hindi naman bobo yung mga tao na yan. Nag-aral yan. Na alam nilang galing sa masama ayon. In the first place, bakit ka nga naman bibigyan ng sobre na may lamang pera? May sahod ka naman. Para saan yun? Sumasahod ka naman sa trabaho mo. Ibig sabihin, payola yon para gawin nila yung pinagagawa ni Duterte, ni Sara Duterte. Di galawang sindikato yan. Kumbaga, parang ano yan sumunod ka sa gusto ko, magkakaroon ka. Pag ayaw mong sumunod, yari ka. Galawang sindikato. Manang-mana sa tatay kanor niya, di ba? Sinong nagpapatunay niyan? Yung mga empleyado ng DepEd. Hindi naman yan paninira ng Quadcom o ng oposisyon o ni Kulek Soliman na nagbablog. Di ba? Galing yan mismo sa mga tauhan ni Inday Takaw na sa sobrang katakawan, dinadamay niya yung ibang tao na matitino. Ganyan po yan. Di ba? Ganon din si Kanor Duterte. Sindikato din, mas malaki. Michael Yang naman, drug lord, pogo. Ganon din sila Polong, smuggling, drugs naman ang mga negosyo. Di ba? Pamilya Duterte Pamilya Gancho. Pamilya magnanakaw, manggagancho, illegalista. Sino naman ang spiritual advisor ni Kanor Duterte? Sige Buloy, isa ring manggagancho at rapist. Di ba? Wala namang pinagkaiba. Sino naman ang spokesperson ni Duterte? Si Roque, oportunista na magnanakaw din, nagpayaman din sa nagpayaman din sa Pogo, di ba? Na may Papa Balls na itinira niya sa Pogo, tapos i-deny ni Roque na di ba? Yung Duterte sindikato, yung sindikatong Duterte, isa naman ang kulay ng mga kaluluwa ng mga ito Mga maiitim ang kaluluwa nito di ba? Roque, Michael Yang, Bongo, Bato. Halo-halo na, magnanakaw, killer, smuggler. Wala namang iba. Rapist, di ba? Iisa. Sino bang mga abogadong katabi ni Duterte? Panelo. Sino ba si Panelo? Tagapagtanggol ng mga notorious na kriminal. Sino ba? Tingnan nyo, si Panelo, sino ba mga kliyente niyan? Di ba? Diyan nakilala yan. Parang Tupac din yan notorious Abogado ng mga rapist, abogado ng, di ba? Si Tupac, sila Panelo, iisang likaw ng pagiging abogado niyan. Di ba? Yan din yun Kaya hindi naman ako nagtataka na ganyan kagarapal si Sara Duterte. Feeling siga,
magnanakaw, paawa, manluloko. O, maniniwala ba kayo na walang ambisyon yan si Sara sa 2028? Eh di kung walang ambisyon yan, di tumigil na yan. Eh ayaw tumigil ni Canor. Magme-mayor pa nga si Canor eh. Oh, baka hanggang kamatayan yan. Diyos na lang bahala sa buhay ng tao. Sinasabi ko. Pero tignan nyo, uugod-ugod na. Magme-mayor pa ng Davao. Tapos sasabihin niya, pag hindi ako binuto ng taga Davao, ay di na ako gusto ng tao. Iintayin mo pa ba na hindi kay boto? Eh kung may kahiyang ka, tanda-tanda mo na magme-mayor ka pa dyan. O, eh, ang bata-bata pa nung anak niya si Baste, eh, inutil din kasi yung anak mo eh. Bakit ikaw ngayon ang magme-mayor? O, di ba? Tambay naman yan si Baste, tapos naging vice, tapos ngayon mayor na. Sila umamin yan, di ba? Tapos sasabihin nyo, wala kayong interes sa politika. Talaga tong pamilyang manggagantyo na to. Di ba? Tayo sa totoo lamang sa totoo lamang si Kuleg Soliman, ang malupit sa katotohanan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Wala tayong iniimbentong kwento dito. Wala ng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Parties. Halika na, Bunyog Parties ka na. Oh, di ba? Naiwangko. O, treasure hunter nga. O, sabi ni Naiwangko, no? Marianito Garcia. Oh, Marianito Garcia. Bunyog, keep safe. God bless. O, totoo ang nilahad mo for your guts and courage. Diba? Salamat po, Marianito Garcia. Sir Jimmy De Vera ng May Kawayan. Nanonood. Ma'am Ina de la Cruz ng Japan. Ano? O, Selly Antonio. Mga suki natin to. Sir Kulex, magandang gabi po. O, diba? O, Ramon Maninang Bamba watching from Sasmuan, Pampanga. O, mabuhay ang mga kabunyog sa Pampanga. Tagumpay ang ating Leaders Assembly dyan sa Pampanga, no? Talagang ano tayo. Sila General Bonifacio, maraming salamat Sila Enrico Canlas, Ma'am Wilma Suarez, sila Mariping, sila Rachel, Ma'am Marlene, ano, ng Bunyog, Pampanga. Sila Sir Alan Hilario, sila Kabunyog Mon Bautista ng Pampanga. Maraming salamat. Ano? At yung Bunyog Sorsogon, binabati natin mabuhay ang Bunyog Sorsogon. Tsaka yan dyan sa Daet, Camarines Norte, dyan sa Basud, tsaka dyan sa Labo, Camarines Norte, no? Mga kabunyog natin dyan. Ano? Mama Gigi Magana Susara. Angel de la Guardia, magkakasakit kasi mga Duterte kapag nagsabi ng totoo. Aganda ng comment mo kabunyog Angel. Totoo yan. Kumbaga, ang mga Duterte, hindi na sila sanay talaga na hindi nagsisinungaling. Way of life na nila yung panluloko no? Alam niyo yung garapalang... Sige, pas. Alam niyo yung garapalan? So, yan po, may tao yata. Hanggang dito na lang ang aking vlog, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Yan. Kuleg Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, meron lang tayong kakausaping tao kaya pinutol na natin. Tuloy ang laban. Mabuhay ang bunyog. Laban lang. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.